Nagbabala naman ang Malacanang sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na huwag magpapagamit sa mga grupong nagnanais lamang na pabagsakin ang gobyerno. Kasunod dito ng sinagawang rally ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo na magpapatuloy sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila ngayong araw. Kasunod pa rin ang kanilang pagsuporta kay Senator Rodante Mercoleta na nakaambang kasuhan ng Ombudsman. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakatanggap ng intelligence report ang mga otoridad hinggil sa ilang grupo na umano'y posibleng magtangkang gamitin ang nagpapatuloy na kilos protesta para magsagawa ng pag-atake sa Malacanang, Campo Aguinaldo o sa Campo Crame. Ganman naniniwalaan niya ang pamahalaan na hindi mismo mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang nasa likod ng naturang plano. Pinaalalahan na naman ng palasyo ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na maging maingat sa mga grupo na posibleng ginagamit lamang sila para sa pansariling agenda. Huwebes na tayo ngayon, July 2, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, permit ng rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA binawi ng Quezon City Government, kaya lumipat sila sa Liwasang Bonifacio. Klase sa lahat ng antas sa mga public at private school sa Maynila sinuspindi ni Yorme Isko ngayong araw. Pangulong BBM bumiyahe naman patungong Canada kagabi sa kabila ng nagpapatuloy na rally at mga bantang kudeta. Pilipinas kabilang na sa upper middle income country ayon sa World Bank. Inflation o paggalaw ng presyo ng bilihin sa bansa inaasahang bumagal sa buwan ng Hunyo ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Water elevation ng Angat Dam sumadsad na sa below critical level. Grade 11, biktima ng bullying, nanaksak ng 2 kaklase sa Zamboanga City. Radyo natin nationwide. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Faith Silver Clamor. At Angelo Palmon sa detalye ng mga balita. Tapos na ang kilos protesta ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Eksakto alas 8 kagabi, tinapos ang programa. Matapos bawiin ng lokal na pamahalaan ng Quezon ang permit ng kapatiran para sa ikatlong araw sana ng kanilang rally. Dinaluhan pa rin ng libu-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo ang ikalawang araw ng pagtitipon sa EDSA kung saan tinatayang umabot ng 10,000 ang bilang ng mga nakilahok hanggang pasado alas 7 ng gabi. Malinis, walang anumang kalat o basura na iniwan ang mga demonstrador sa rally site. Magpapatuloy ang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo ngayong araw ng Miyerkules. Ito ay makaraang kapusinan nila ang INC rally sa People Power Monument sa Quezon City eksaktong alas 8 kagabi. Ayon sa organizer ng INC rally, lilipat lang ang programa sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila. Paliwanag ng organizer na pagpasyahan na sa Liwasang Bonifacio ituloy ang rally dahil hindi nila kinakailangan na mag-secure ng permit doon bilang itinuturing ang lugar na Freedom Park. Sisilipin ng Philippine National Police ang nagkaroon ba ng failure of intelligence kaugnay ng rally ng Iglesia ni Cristo. Ayon kay PNP Acting Spokesperson Police Colonel Allen Ray Co, partikular na tututukan ng hanay ang naging aksyon ng mga commander sa ground. Kiit ni Co, natunugan naman nila ang aktibidad ng INC ngunit inaming hindi nila ito nalaman ng maaga. Napakaaga nating nalaman but we were apprised of their plans. I-assess po natin lahat ang mga naging aksyon ng ating commanders on the ground as well as yung ating pong sinasabi ninyo, yung intelligence personnel natin. Ang importante po sa atin ngayon ay mapanatili po ang kaayusan nga. Nang tanungin kung may epekto ba ang nangyaring supresang rally ng INC sa background ni CRPO Director Police Major General Antonio Abirin bilang kaanib ng INC, sinabi ni Ko na tiwala ang hanay na gagampanan ni Abirin ang tungkulin bilang isang profesional na police officer. He is a police officer first before he is a member of the religious group, and I believe that he will maintain his professionalism and it will not affect his work po as the regional director of CRPO. Paano daw? Galit na galit si Pangulong BBM dahil nagkabulagaan eh. Nasurpresa. Pero sabi nila, alam namin yan. Nung nandun na yung mga bus, nung nakahalag yung bus. Kaya panawagan sa mga magmamaynila area ngayon, medyo expect nyo na yung traffic. Ayan, lalong-lalo na dyan sa mga Liwasang Bonifacio. Ang tanong ko nga kahapon, partner,
Bakit sinisita nila yung failure of intelligence sa panig ng PNP at ng AFP? Mas malaki ang budget ng intelligence ng Malacanang, Ayun nga. Bakit hindi, di ba? Bakit hindi nila silipin yun? Tapos iimbestigahan nila kung nagkaroon ba ng failure of intelligence. Hindi pa pala obvious na nagkabulagaan. Ano kaya iimbestigahan nila? Hindi ko rin alam Abangan! Di ba? Anyway, hintayin natin kung ano magiging findings ng kanilang gagawing investigasyon. Maaari ring maharap sa kaso ang mga organizer ng rally ng Iglesia ni Cristo. Ito'y kahit nakasecure sila ng permit sa ikalawang araw ng kanilang kilos protesta sa EDSA. Ayon sa Philippine National Police Acting Spokesperson na si Colonel Allen Rayco, iimbestigahan ng otoridad ang nangyaring lightning rally noong Hunyo 30. Kanina sabi nila, alam nila. Pagkatapos ngayon, lighting rally na naman. Bas-bas yung dumating, lighting rally pa pala, Ginit ni Colonel Co, bukod sa walang permit, nagdulot din ng malaking abala sa mga motorista ang paghambalang ng mga sasakyan sa isang major thoroughfare. Now, all of this will be covered by the investigation to be done after the fact. Ito po sa ano. And if, again, if evidence warrant or if it's warranted, it might be seen na baka po magkaroon ng pagpapile ng kaso. Marain namang itinanggi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paratang ng Iglesia ni Cristo na may umiiral na selective justice sa ilalim ng kanyang administrasyon. Bago ang kanyang pag-alis patungong Canada para sa 4-day state visit, sinabi ni PBBM na iginagalang niya ang opinyon ng INC ngunit naniniwala siyang mali ang kanilang pananaw. Kasabay nito, nagpakayag ng kumpiyansa ang Pangulo na mananatiling mapayapa ang isinasagawang rally ng INC bilang protesta sa posibleng pag-aresto kay Senator Rodante Marcoleta. Ayon kay PBBM, sa kasaysayan ng INC, naging maayos at disiplinado ang kanilang mga pagtitipon at hindi sila nagdudulot ng anumang kaguluhan. Partner, ano bang ibig sabihin ng selective sa Pilipino? May pinipili. May pinipili. Asa walang pinipili? Wala daw pinipili ang justice. Kaya pala si Dante Marcoleta, si Senator Dante Marcoleta, ma-arresto na sa lalo madaling panahon. Sabi ni Secretary ni Ombudsman Boying Rimulya, mapapaila na siya ng kaso. Plunder, non-bailable. Dahil sa pagdangkap ng donasyon noong panahon ng kampanya. Paano yung iba? Na may kaso? Yung nga tinatanong ko nga sino ba bang ibang nakasuhan? Si dating Senator Bong Revilla. Hindi nila kakampiyan. Baka selective nga ni. Si Bato. Hindi din nila kakampi yun. Pero iba naman yun, ICC. Si Senator Jinggoy. Hindi din nila kakampi. Senator Cheese. Hindi. Si Senator Cheese. Wala pang kaso. Kaya nga. Hindi pa napapahilan. Selective nga ni. Congress, may napailan na ba? Yung pinaka-promotor, yung pinaka-ulo ng kontrobersiya, yung Speaker of the House. Dating Speaker of the House. Wala. Wala pa rin. Wala nga pinipili. Wala. Kayo naman, hintayin nyo lang. Darating din dyan. Unang-una lang. Unahin mo na sila daw. Pinagpapaliwanag naman ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang nasa 34 na mga PUB operators kaugnay ng hindi pagbiyahe ng mga ito para dumalo sa sorpresang rally ng Iglesia ni Cristo noong Martes. Ayon sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, nabigo ang mga ito na maghatid ng serbisyo sa mga commuter sa halip nakibahagi sa rally ng INC. Iginit ng LTFRB, inisyuhan na nila ng show cause order ang naturang mga PUB operator para magpaliwanag kung bakit hindi dapat masuspende o bawiin ang kanilang permit to operate. Napag-alaman ng ilang bus at mga utility vehicle express operators ang napaulat na naispatan sa unang araw ng kilos protesta ng INC. Itinakda naman ng LTFRB sa July 9 ang pagdinig hinggil dito. Paano kung inupahan yun? Oo nga. Di ba? Inupahan sila buong araw. Alam nga namang umalis ka doon, inupahan ka. Bahala na sila doon. Bagay, may prangkisa. May mga prangkisa naman So, LTFRB talaga ang ano niya. Malalaki na kayo. Kaya niya na ipaliwanag yan. Hindi naman selective ang justice.
Eto na, partner, nanawagan naman si Mayor Isko Moreno sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na panatilihing maayos at malinis ang pagpapatuloy ng kanilang rally ngayong araw. Kasunod ito ng anunsyo na ililipat na sa Liwasang Bonifacio sa Manila ang ikatlong araw ng kilos protesta ng INC bilang pagsuporta kay Senator Rodante Marcoleta. Ayon kay Mayor Isko, malugod ang kanilang pagtanggap sa mga INC at umaasa ang pamahalaang lokal na magiging mapayapa ang demonstrasyon sa lungsod. Giit ng alkalde, kumpiyansa siyang maayos ang magiging daloy ng programa gaya ng mga nagdaang aktibidad ng INC sa Maynila. So sa atin naman no, sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, hangad namin ang kapayapaan ng lahat at malugod namin kayong tinatanggap dyan sa Liwasang Bonifacio. Pinakikisuyo namin bilang pamalang katulad ng mga bagay na ginawa nyo na dati kapag kayo naglulungsad ng mga aktibidades na malakihan sa lungsod na mapanatili natin maayos at malinis ang lahat. Suspindido ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ng Maynila ngayong araw. Inanunsyo ito ni Yorme Isko Moreno sa pamamagitan ng isang video na na-upload ng sa kanyang Facebook account alas 3 ng umaga. Kasunod ito ng anunsyo na ililipat nga sa Liwasang Bonifacio sa Ermita ang pagpapatuloy ng kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ginit ni Yorme Isko, layunin lamang ng suspensyon na maiwasan ang lalong pagsikipan ng daloy ng trapiko at maiwasan din ang abalang dulot ng rally sa mga estudyante at mga school personnel. We've been monitoring the situation since last night here in City Hall at sa amin pong palagay para na rin po sa kaayusan ng lahat. Minabuti po ng inyong lingkod, ganito pa lamang hong oras, alas 3:30 o 38. Ay ideklara na po na walang pasok sa lahat ng level. Walang pasok. Walang pasok sa Lungsod ng Maynila. Oo. Sabi nung mga estudyante sa ibang lugar, sana mag-rally na rin dito. Wala pa namang holiday in July. Oo. Wala bang holiday? Wala. Meron Wala daw, partner. 4th of July. Sa Amerika yun. Sa Amerika. Oo. Sa amin nga pala. Taga-Amerika Tsaka kasi. walang problema kasi kahit mag-holiday, Sabado yun eh. Oo nga. July 4. 3 Friday eh. Nananatiling major concern ang malnutrisyon sa mga bata sa Central Visayas. Batay sa 2025 Operation Timbang Plus Survey, mahigit sa 40,000 ang mga bata sa rehiyon ang nakararanas ng stunting o pagkabansot. Lumalabas din sa datos na mahigit 7,000 na mga bata ang moderately o severely wasted. Halos 19,000 naman ang underweight at nasa 12,000 ang overweight o obese. Lalawigan ng Cebu ang nakapagtala ng pinakamataas na kaso ng malnutrisyon, sumusunod ang Negros Oriental at ang Bohol. Samantalang Siquijor naman ang may pinakamababang malnutrition cases sa buong rehiyon. Radyo natin nationwide.